Magandang araw, Malacanang Press Corps. Bilang patunay na ang pamahalaan ay bukas, tapat, at nakikinig sa taumbayan, inilunsad kahapon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Transparency Portal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Layunin ng portal na maipakita sa taumbayan ang lahat ng mga infrastructure projects sa bansa at upang mas maging madali ang paghahanap ng mga impormasyon tungkol sa mga proyektong ito. Hinikayat ng Pangulo ang lahat na huwag magdalawang isip na bisitahin ang portal, makialam, magtanong, mag-monitor at magsumbong kung may makita mga anomalya sa mga proyekto. Ang Transparency Portal ay proyekto ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda at Yusek Dave Almirol. Dagdag pa ng Pangulo na isa lang ito sa mga reforma ng administrasyon na naglalayong isulong ang pagiging bukas ng pamahalaan sa lahat ng mga proyekto sa bansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang mga hakbang na magbibigay ginhawa sa taumbayan at mangangalaga sa kalikasan. Upang magbigay daan sa mas maginhawang pamumuhay ng bawat Pilipino, pinangunahan kahapon ni Pangulong Marcos Jr. ang inspeksyon ng Ningning 6.55 megawatt project sa Naik, Cavite. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan na nasabing proyekto dahil sa liwanag na maibibigay nito sa halos 2,000 tahanan sa Pasinaya Homes Prime Central. Inaasahan ding magbibigay ito ng kabuhayan sa mga residente. Matutustusan ang pag-aayos ng bubong ng mga bahay. Mapapanatiling nitong nakasindi ang ilaw sa mga kalsada. Mapapatupad ng maayos ang pamamahala sa basura at magkakaroon ng shared solar facility. Ang kita na magmumula sa nasabing proyekto ay magbibigay din ng iba't ibang uri ng training para sa mga residente. Malaking bahagi rin ito sa pagtahak ng pamahalaang Marcos Jr. sa malinis na landas ng enerhiya, mula fossil fuels hanggang renewable energy. Bilang dagdag, makakatulong ang proyekto na mabawasan ang mahigit 6,000 metric tons ng carbon dioxide emission kada taon, nakatumbas ng halos 1,000 sasakyan na maaalis sa mga kalsada. Pinuri naman ni Pangulong Marcos Jr. ang proyekto dahil sa karangalang binigay nito sa Pilipinas matapos na kilalaning Gold Awardee sa ESG Integration Excellence at Silver naman sa Sustainable Renewable Energy Initiative of the Year for the ASEAN or rather Asian Power Awards 2025. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang nasabing proyekto ay sagisag ng paggamit ng makabagong pamamaraan upang isulong ang teknolohiya habang pinapangalagaan ang kalikasan. Ipinangako naman ng Pangulo na sa taumbayan ang tuloy-tuloy na pagkilos upang tugunan ang lumalalang epekto ng climate change. Hinihikayat din ng Pangulo ang lahat na magtulungan upang makamit ang isang maganda at maliwanag na kinabukasang mamanahin at ipagmamalaki ng mga kabataang Pilipino. The energy that we produce here will power a better life for the people who live in this community, but even beyond this community. Sa pamamagitan ng Ningning Project, makakabawas tayo ng mahigit 6,000 metriko na tonelada ng carbon dioxide emission kada taon. Para tayo nag-alis ng halos 1,000 sasakyan sa ating mga kalsada. Kaya sa pamilyang naririrahan dito, maraming salamat po sa inyo. Kayo ang punot dulo ng proyektong ito. Ang inyong mga tahanan ay bahagi ng isang pagsisikap upang bumuo ng mas maliwanag na kinabukasan at mas malinis na kapaligiran. Para sa mas malinis na kapaligiran, Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta ng pamahalaan sa laban kontra plastic pollution gamit ang makabagong teknolohiya. Malinaw na naghayag ng suporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa NUTEC Plastics Initiative ng International Atomic Energy Agency
o IAEA na naglalayong apulahin ang epekto ng plastic pollution sa bansa. Sa kanyang talumpati sa ginanap na high-level forum sa Conrad Hotel Manila kahapon, hinirang ni Pangulong Marcos Jr. ang paggamit ng nuclear energy upang gumawa ng durable and commercially viable materials mula sa mga plastic na basura. Ang nasabing proseso na tinawag na Post-Radiation Reactive Extrusion of Plastic Waste Project ay dinevelop ng Philippine Nuclear Research Institute ng DOST sa pakikipagtulungan sa Industrial Technology Development Institute at Envirotech. Bukod dito ay ibinida rin ng Pangulo ang pagtatatag sa Marine Microplastics Monitoring Laboratory ng UP Marine Science Institute at ng kontribusyon nito sa pag-track sa real-time impact ng microplastics sa marine ecosystems. Layunin ng mga nasabing proyekto na gamitin ang teknolohiya upang protektahan ang kalikasan, kalusugan ng mga mamamayan, at isulong ang aktibong partisipasyon ng Pilipinas sa global efforts ng international community para labanan ang plastic pollution. Tunay nga may ipagmamalaki ang husay at dunong ng mga Filipino scientists. Mabuhay po kayo. The Philippines is honored to convene this high-level forum at a moment when nations are redefining how science and technology shape their development trajectories. Addressing it requires going beyond regulation and advocacy. It requires technology that is credible, scalable, grounded in rigorous science. And that is why the Philippines is proud to champion the New Tech Plastics Initiative of the IAEA. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Kuha lang po ako ng reaction from the palace. Kahapon po kasi may pasabog si dating Congressman Saldico at isinama na po niya si Presidential San at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert ng 50 billion may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Unang-una po ay nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga di umanong mga kwento mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay. Dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Follow up lang, ma'am. Ma'am, may report din po ba ang Palasyo ng Malacanang regarding sa intelligence report na may nakikipag-ugnayan si Saldico sa grupo na gustong pumalit po daw sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayo masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update at tingnan po natin kung meron pong ganyang mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Next is Julie Baisa, 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po napaulatan na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or clarification yung palace tungkol dito? Sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag meron na po. So wala pa pong confirmation, ma'am? Yun po yung ayon sa DILG, hindi natin mako-confirm. Pati sa DFA ay wala pa rin pong confirmation. So magbibigay ng update kapag meron na po. Thank you. Ivan Mayrina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaldico? Sa nakikita po natin ng mga
pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted so far from video 1 to video 4 or 5? Unang-una, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Nina Pangandaman 2024. So nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nababago ang itsura. So it means, lumalabas. Iba-ibang araw ito ginawa. At malamang ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry, ma'am. Ito yung mga nakalista ko sana ng tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Thank you very much. Thank you. Follow-up question, Eugene Fernandez, IBC 13. Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Saldico. Yusek, since na-mention nyo, gusto nyo matapos na muna yung sinasabi ni Saldico, how important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Saldico? Kung nagiging parte po ito ng balita at ito po ay nagiging issue, hindi naman po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa, basta po verified, pinapakinggan po ito. At kailangan din pong ikonsidera
So, kailangan matapos muna kung ano ang sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikwento lahat yung nais niyang ikwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Thank you, Yusek. Thank you. Next is Marker Sargan, Brigada. Good morning, Yusek. Sa budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nag-present si Senator Robin Padilla ng isang voice clip na ang sinasabi allegedly binabanggit po na voice recording nyo daw kausap yung mga vlogger. Baka gusto nyo pong sagutin ito, ma'am. For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa at ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging lehitimong balita ito nang hindi naman nila alam ang source. So I deny that the person or kung sino man sa dalawa doon, na it's I who was talking to a certain vlogger. Now, si Senator Robin ay nagpapanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabiktima sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. And since dininay nyo po na kayo, ma'am, may balak po ba kayong gawing legal na aksyon regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Anong source ito galing? Sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, obligasyon niya pong magsabi kung saan yung source. Thank you. Next is Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, do we expect more changes in the cabinet amid the ongoing performance review po na sinasabi niyo naman po na regular po siyang ginagawa? Hindi pa po nakakapagbigay ng update sa atin. Sa kasalukuyan, wala pa pong ganun. Wala pa pong muling balasahan. But ma'am, meron na kaya tayong ipapalit sa PLLO o sa PEA, NK, and sa CPLA, ma'am? Chief Presidential Legal Advisor. Kapag nabigyan na po tayo ng update, isi-share ko agad sa inyo. Pero how about ma'am shortlist? Kahit po shortlist. Wala pa nabibigay sa atin. Thank you po. Thank you. Next is Ivy Reyes, Billionario. Morning, Yusek. Ma'am, we understand that all decisions made by the ICI are entirely up to them because they're an independent body. But since the ICI is the President's initiative, may we know if Malacanang is confident in the ICI's commitment to live stream hearings? Kasi po, simula nung ilabas yung guidelines last week, lahat po ng resource persons nag-request for executive sessions, meaning they're not live streamed. And if we would just let resource persons, especially public officials, have their way in participating in these investigations, doesn't that defeat the purpose of transparency? Mahirap pong pangunahan ang mga alituntunin, ang polisiya ng ICI. Okay, this is created, established by the President, but that's the reason why it is called Independent Commission. Sila po ang magsasagwa ng kanilang mga procedure. At malalaman naman po ng ICI yan kung ano po ang hiling ng tao. At ayon naman sa kanila, may mga legal na basis kung bakit ina-allow nila yung executive sessions. So, mas maganda po na ang katanungan na yan ay sa kanila talaga iba to dahil mas alam nila kung ano ang nagaganap sa hearing nila.
Thank you. Next is Chloe Hufana, Business World. Regarding sa cabinet shuffle pa rin, Yusek, is there any truth po na madidissolve ang office ni Secretary Go before? Tinawagan po natin si Secretary Frederick Go at sinabi po niyang madidissolve ang OSAPEA. At muli, anong meron pa? Number 1, bakit? And number 2 po, hindi po ba ito makaka-affect sa mga ongoing trade negotiations such as yung mga FTAs and the tariff po with the US? According to SecGo, ang DTI naman daw po ang siyang nag-handle ng technical and substantial work with regard to trade agreements. So wala naman po maaapektuhan. And considering na galing po si Secretary Go sa OSAPEA at siya din naman po ang magiging secretary ng Department of Finance. So magkakatulungan po yun. And kailan po effective tong pagde-dissolve na ito ng office? Pag dumating na po yung papel, isi-share ko po sa inyo. Within the week? Let's see. Okay. Follow-up question, Ace Romero, Philippine Star. Sec, if that's the case, why did the president even create the office? Para magkatulungan. But since si Secretary Go ay mapupunta na rin sa Department of Finance at pareho naman po halos at magkakatulungan, so alam naman po niya ang expertise si Secretary Go. So might as well ma-dissolve ito para konti na lang po ang magiging ahensya. Total, pareho naman po ang naging leader ng dalawang ahensya. But during the time it was created, ano ba yung wisdom for creating that office given na meron naman pong NEDA, meron naman pong DTI, meron naman pong DOF? Alam naman natin kung ano, saan ba eksperto si Secretary Frederick Go tungkol sa mga trade agreements. So since nga po ito naman ay natulungan na rin ng DTI at yung tao mismo, yung pinaka-head ng OSAPEA, ay mapupunta naman din po sa Department of Finance. Katulad na sinabi natin, magkakatulungan. So instead na magdalawa pang ahensya, na pareho namang eksperto doon, si Secretary Go, so might as well ma-dissolve siya at pagtulungan na lang po ng ibang ahensya, especially DTI, na ngayon po ang DTI po ang itinilaga to handle the technical and substantial work for that. Salamat po. Thank you. That's the last question, Yusek. Maraming salamat. Pangulong Marcos Jr. nakatakdang tanggapin ang ASEAN 2026 Coin at Philippine Festivals Coin series ngayong araw. Bilang pagkilala sa pagiging host country ng ASEAN sa 2026, nakatakdang ipresenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ASEAN 2026 10 peso commemorative circulation coin mamayang hapon. Ang nasabing commemorative coin ay paghirang sa tungkulin ng bansa na pangunahan ang pagbubuklod ng Southeast Asian nations. Kasabay ding tatanggapin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga bagong disenyo ng 100 peso Philippine Festivals commemorative coins na nakatakdang i-release sa 2026. Tampok sa 12 commemorative coins ang iba't ibang detalye o detalyadong disenyo na sumisimbolo sa mga natatanging pistang Pilipino. Nilalayo ng mga commemorative coins na ipagbunyi at ipagmalaki sa buong mundo ang ating makulay na kultura, mga tradisyon at pagdiriwang. Huwarang lokal na pamahalaan at DILG regional offices nakatakdang parangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Pangungunahan mamayang hapon ni Pangulong Marcos Jr. ang Subay Bayani Awards 2025 kung saan paparangalan ang siyam na local government units o LGUs at 3 regional offices ng Department of Interior and Local Government. Layunin ng nasabing parangal na kilalanin ang mga LGUs na nagpamalas ng natatanging husay sa paghihikayat sa taumbayan na makilahok sa mga programa ng pamahalaan at sa mas bukas na implementasyon ng local infrastructure projects. Kinikilala din ng programa ang naging ambag ng DILG regional offices sa pag-monitor sa mga initiatives ng mga LGU. Ang siyam na mga LGUs na paparangalan ay ang Mountain Province, Aklan, Zamboanga Sibugay, Pasig City, Science of Muñoz, Victoria City, Victoria Oriental Mindoro, Sumilao Bukidnon,
at Magpet, Cotabato. Samantala, ang 3 DILG regional offices naman ay ang National Capital Region, Eastern Visayas at Sorsogon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga LGUs at DILG regional offices upang masiguro na nababantayan ang mga proyekto ng pamahalaan. Ang Subay Bayani Awards 2025 ay itinatag noong 2021 na may layuning palakasin ang local transparency, accountability, at participatory decision-making ng local government units. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.